So mga kaibigan, part 3 tayo. Or ito yung last episode natin sa Secret Decision, Boying versus Joel. Ayun na nga mga kaibigan, naghihimutok si Ombudsman Boying para ipa-serve yung dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Noong October 22, nagpahayag siya na the dismissal order of Senator Joel Villanueva, ini-insist niya na idunog niya sa Senado through Senate President Tito Soto para ma-serve ang dismissal order. So ngayon, sinabi niya, magsulat siya at pupunta siya sa Senado noong araw na yon. Kinabukasan, nagbago ang kanyang isip. October 23, winidraw niya at hindi na lang daw niya itutuloy ang planong pag-serve ng dismissal order labang kay Senator Joel Villanueva. Ang sabi ni Ombudsman Martires, yung secret decision na sinasabi ni Ombudsman Boying, guni-guni lang daw sa isipan ni Ombudsman Boying. Wala daw secret decision na nangyari. Yung decision na ginawa niya noong 2019, pag-reverse niya sa dismissal order ni Senator Villanueva, nasa database na nila yon, nasa system nila yon, naka-upload doon. At hindi naman po pwede na magiging secret decision kasi both parties, the complainant and the accused or respondent, bibigyan niya ng kanya-kanyang mga court orders. Kaya nga mga kaibigan, sa interview ni Ombudsman Martires, dating Ombudsman Martires, pinangaralan na niya ito si Ombudsman Boying. Ang sabi niya, huwag ka kasing magpapreskon ng magpapreskon. Halos araw-araw ka, magpapreskon ka. Ang dapat sa'yo, mag-aral ka. Tingnan mo lahat yung mga kaso nandyan sa opisina mo para hindi magkawindang-windang yung mga desisyon mo at operasyon ng ombudsman. Sabi ni Martires, this is a diversary tactic para malihis, mafocus, mawala ang focus ng mga tao doon sa tunay na issue na pagnanakaw ng kaban ng bayan, doon sa issue ng flood control scam. Ayan ang sabi ni Ombudsman Martires. Binawi na ni Boying ang paghihimutok sa butsi niya na talagang ipapadismiss daw talaga niya si Senator Joel Villanueva. Nag-usap siguro sila ni Senate President Tito Soto na, Ombudsman, tingnan mo muna, huwag kang magpa-dalos-dalos kasi una, even kung Ombudsman Boying Rimulya insisted to serve the dismissal order, hindi niya iniisip na the only authority na magpatanggal ng sitting congressman at sitting senator is the Senate and the Congress only. Patanggal si Senator Villanueva. Hindi naman uubra yun kasi wala nga, the ombudsman has no disciplinary authority towards the sitting senators and congressman. Yun pa lang, mag-isip na sana siya. Kasi ang mangyari dyan, kapag mayroong isang mambabatas na gustong tanggalin, dyan mismo sa
Diyan mismo sa Senado. Kailangan nila ng 3/4, 75% of total number of sitting senators, 17. So kung papabor ang 17 senador na patalsikin si Senator Villanueva, mangyari yon. Yan ang nasa batas. Hindi kay siya, ombudsman, ipapadismiss niya. Ano ba siya? Pinagtatawanan lang siya ng mga abogado ng mga pangapanyiro niya So, Ombudsman Buing, talaga namang tama yung sinasabi ni Uncle Samuel Martires, mag-aral ka. Huwag kang magpadalos-dalos, huwag kang magpadala sa emosyon mo. Kung magkakamali ka dyan, baka pagdating ng panahon, ikaw yung magiging kawawa. Magandang umaga sa'yo, Ombudsman Buing Rimulya.